So mga dapat gawin upang lalaki naman ang hindi makatiis na i-contact ka. Yes, mga kamamay. Kung noon, ikaw palagi ang tawag ng tawag. Kung noon, ikaw palagi ang hanap ng hanap sa lalaki. Kung ikaw noon, mawala lang sa paningin mo yung lalaki, talagang aligaga ka na ng paghahanap. So masyado kang needy, masyado kang naghahabol. At pagdating sa isang lalaki, kapag kaganyan ka masyado, lalo kang binabaliwala, lalo kang hindi pinapansin, lalo kang hindi binibigyan lalo ng oras. Kaya sa video na to mga kamamay, gusto ko sanang baliktarin natin ang sitwasyon. Yung tipong lalaki naman ngayon ang hindi makakatiis na hanapin at i-contact ka. O mga girls, alam ko yung pinagdadaanan mo ngayon. At gusto mo na ikaw naman ngayon ang habulin, ikaw naman ngayon ang hindi tiisin, lalaki naman ngayon ang maghabol, at lalaki naman ngayon ang hindi makapagpigil na hindi ka i-contact. Kaya mga kamamay, isa lang po palagi ang aking hinihiling if ever na nagugustuhan niyo po yung mga love advice, yung mga videos na ginagawa ko, kung nakakatulong po ito, especially yung ating mga OFW dyan. So, may shoutout po sa inyong lahat dyan. So, mag-iingat po kayo dyan and Happy Mother's Day po sa inyong lahat dyan. Okay? So, kung nakapag-subscribe na po kayo, nakapag-likes, and nakapag-comment na po dyan, kung gusto niyo pong ipa-shoutout kayo, comment nyo lang po dyan, simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na to. So, ano nga ba? Ano nga ba yung mga bagay na maaari mong gawin upang lalaki naman ang hindi makapagpigil o hindi makatiis na i-contact o tawagan ka? Alright? So, kung gusto mong malaman yan, simulan na po natin to. So, ano nga ba yung dapat mong unang gawin? Ipakita mo na dapat hindi ka martir at laging nagmamakaawa sa kanya. Yes, mga kamamay, kapag po kasi ito yung madalas na nasesense o madalas na nakikita, nararamdaman sa inyo ng isang lalaki na tipong kapag siya ay kumawang ng konti, masyado ka ng aligaga at naghahabol. Kapag siya ay lumayo at hindi nagparamdam ng konti, ikaw na yung masama ang lasa na talagang chat dito, tawag dito, talagang gagawin ng asal. Gagawin ng asal ng isang lalaki kapag kaganyan. Kasi masyado mong ipinapakita na sobrang takot Sobra kang naghahabol sa mga oras na lumayo lang siya ng konti. So kapag kaganyan, wag mong ipakita. Wag mong ipakita na ikaw mismo yung unang naghahabol, naghahanap, nagmamakaawa sa atensyon niya. Okay? So iparamdam mo rin sa kanya na hindi ikaw yung ganong klase ng babae. Sabihin natin na kamamay ako yung ako yung ganyan palagi noon sa aming relasyon. Paano yun? Nasanay na yata siya sa akin. Hindi pa huli ang lahat. Pwede ka pa rin magbago. Pwede mo pa rin ayusin, ituwid yung sarili mo. Pwede mo pa rin tahakin o gawin yung mga sinasabi ko. Kailangan maging hindi ka martir Kailangan maging matibay ka. Kailangan kung nagawan ka ng pagkakamali, kung wala ka namang pagkakamali, hindi mo dapat siya hinahabol. Hindi mo dapat siya hinahanap. Hindi mo dapat siya pinagmamakaawaan. Okay? Kasi nababaliktad po yung sitwasyon. Kung alam mo na maayos ka, kung alam mo na walang problema sa'yo, kung alam mo na responsable kang babae at lumayo sa'yo, dapat hindi mo hinahabol. Dapat hindi ka martir. Dapat hindi ka nagmamakaawa. Yan po ang katotohanan. Huwag po masyadong pangibabawin yung nararamdaman kung alam mong mali naman. Saka nyo lang pangibabawin kung alam yung tama. Di ba? Ang masama sa inyo Mas pinakikinggan nyo ang puso kahit mali na yung sinasabi. Ikaw na yung niloko. Tapos sinasabi ng puso mo, oo, mahal ko yung lalaki, kailangan ko habulin. Mali po yun. Oo, okay? So, alam mong mahal mo siya. Pero kailangan mong pigilan sarili mo kung hindi naman karapat-dapat na habulin yung lalaki. Kaya ikaw yung naghahabol Kaya tinitiis ka ng lalaki, kaya nababaliktad Sa halip na ikaw yung hindi tiisin ng isang lalaki, ikaw yung nagtitiis sa kanya. Okay? Ikaw yung nagtitiis sa kanya na hindi ka pagparamdaman. Pero, sa totoo, wala kang kasalanan. Pero ang kailangan mong dapat gawin dyan mga kamamay para hindi ka matiis, okay, at ikonta ka na ng isang lalaki, kailangan hindi ka martir. Hindi ka nagmamakaawa. Kailangan matigas ka kamamay. Okay? So next, ipakita mo na hindi palaging nandyan ang pakialam mo sa kanya. Yes, mga kamamay. Kailangan pakita mo wala kang pakialam. Lalo na sa mga panahon na sobrang niloloko ka na niya. Lalo na sa mga panahon na siya pa yung may ganang mag-no contact rule kahit alam naman natin na siya yung may mali.
Kapag kaganyan mga kamamay, alisin mo ang concern, alisin mo ang pakialam mo sa isang lalaki sapagkat lalaki lang masyadong ulo niyan kapag hinabol-habol mo. Lagi kong sinasabi sa inyo mga girls yan huwag na huwag kayong maghahabol sa maling tao. Wag na wag niyong pakikinggan ang inyong puso kung alam nyo na hindi naman high value yung lalaki. Masasaktan lang kayo. Iniisip nyo na, kamamay, siya yung mundo ko eh. Kamamay, sa kanya na umikot yung mundo ko eh. Kamamay, siya na yung nakasama ko sa mahabang panahon eh. Kamamay, siya talagang tinitibok ng puso ko hanggang ngayon kahit sinasaktan ako. Mali po yun, kamamay. Kung alam po ninyo na yung lalaki hindi na po nagbibigay ng pagmamahal pabalik sa inyo at sa halip na maging malinaw ang isipan niya sa mga bagay-bagay at hindi niya ginawa yung paglayo kahit siya naman yung may kasalanan, dapat hindi sila hinahabol. Ang hinahabol nyo dapat, yung mga lalaki o dapat yung binibigay ng chance is yung mga lalaking nandyan handang magbago. Okay? Handang humabol sa inyo kung alam nyo o kung alam niya na nagkamali siya. Hindi yung mas nagtataas pa ng pride kapag nagkamali siya. High value bang maituturing yung mga lalaking ganyan? Kaya please, mga kamamay, ipakita nyo na wala kayong pakialam sa kanya sa mga panahon na ikaw yung niloko. Sa ganyang paraan, hindi kanya matitiis na i-message o hindi kanya matitiis na tiisin. Okay? Talagang tatawag yan, maghahabol yan, magpaparamdam yan at ikokontakan yan. Kaya mga kamamay, pigilan ng sarili, huwag masyadong marupok, ipakita mong wala kang pakialam sa mga panahon na nagkamali siya sa iyo. Okay? At kung dumating man mga kamamay yung panahon na ikaw naman yung nagkamali, diyan ka po pwedeng humingi ng sorry. Pero hindi ko pa rin advice na sobrang maghabol sa kanila. Baka ma-take for granted ka or magamit niya ito para maging advantage sa inyo. Okay? So next, mas isagad mo ang pagpapaganda at pag-aayos. Yan mga kamamay. Sa mga panahon na sabihin natin na talagang pinapatunayan niya yung pride niya o pinaninindigan talaga niya yung pride niya na kahit na siya yung nagkamali, siya pa yung nagmamatigas. Yung tipong dapat siya yung nagsosorry o siya yung nagmamakaawa, siya pa yung lumaloy at nagmamatigas. Kapag kaganyan mga kamamay, sabi ko nga, huwag kang maghahabol, pakita mong wala kang pakialam, and instead na magmukmok, mag-ayos ka, magpaganda ka. Sigurado ako mga kamamay, muli kanyang lilingunin. Kamamay, anong dahilan? Ba't niya ako lilingunin? Mataas nga masyado ang pride. Unang-una, nagandahan siya sa'yo nung una, di ba? Yung ganda mong yan, di ba? Yun yung napansin niya, kaya ka nga niligawan, di ba? Actually, package talaga yan Yung ugali mo, yung itsura mo, lahat nagustuhan niya yun, kaya ka nga niligawan So, muli mong ibabalik yung aura mo. Muli mong ibabalik yung alindog mo para akitin siya. At sigurado ako mga kamamay, once na nakita niya yung pagiging yung pagiging high value mo at yung pag-self-improve mo, malamang sa malamang, lalambot yan at hindi yan makakatiis na hindi katawagan. Hindi yan makakatiis na hindi ka i-contact, maniwala ka kamamay. So basta sundin mo lang ito, wag puro puso, mag-isip ka rin kamamay. Kung alam mong mali na ang paghahabol, kung alam mong hindi tama yung lalaki, dapat matigas ka. Dapat sundin mo yung mga sinasabi ko sa inyo. Kasi makakatulong po ito ng malaki sa mga panahon na masyado kang bagsak, sa mga panahon na masyado kang down sa inyong buhay pag-ibig. Alright? So next, mas tiisin mo siya kung nasa tama ka. O mga kamamay, kailangan nyo rin pong gamitin yung paniniis na ganito. Kung alam mong nasa tama kayo, kung alam nyo nasa tama kayo. Kasi minsan binibisyo talaga ng isang lalaki. Kapag hindi nila, alam mo yun, kapag hindi nila makita hindi kayo naghahabol, lalo silang nagpapakatatag. Pero kalaunan, sa umpisa lang naman yun mga kamamay. Pag nakita ng isang lalaki na talagang hindi ka talaga naghahabol at tinitiis mo na talaga siya, ikaw na rin yung nagtaas ng pride sa sarili mo, doon siya lalambot. Minsan kasi talagang tinitiis ka muna ng lalaki, tinitingnan niya kung hanggang saan ka. Kasi minsan yung ibang mga babae dyan, sa umpisa lang magaling. Magno-no contact rule pero sa umpisa lang magaling. Pero kung lumipas na talaga ang ilang buwan, 2 buwan na hindi ka talaga naghahabol, yung tipong wala ka ng balak talaga, bahala ka na sa buhay mo, yung ganong salitain, may ganyan tayo minsan Okay? Nakakapag-isip tayo na, ay, totoo nga pala, dapat ako hindi naghahabol. Bit nga ba? Tapos minsan may isip natin na, oo nga high value akong babae, pero bakit ako naghahabol? Bahala ka sa buhay mo.
Simula ngayon, titiisin na kita. Dapat ganyan mga kamamay. Kung hindi kayo pinapakitaan ng pagmamahal, ng malasakit, bakit nyo kailangang habulin? Di ba? Baka mamaya dyan, pagdating ng araw, kung mapaano kayo, baka hindi kayo tulungan ng mga yan. Mahirap na. Mas piliin po ninyo yung taong mas mahal kayo. Mas piliin po ninyo yung taong nagpapakita ng pagmamahal sa inyo kumpara doon sa naghahabol kayo sa maling tao. Kasi darating ang panahon, yung pagmamahal na hinahanap nyo sa isang lalaki ay hindi makakatulong kung halimbawang hindi totoo ang pagmamahal nila sa inyo. Darating at darating sa mga panahon o darating at darating ang panahon na masusubo kayo ng tadhana. Paano kung nagkasakit ka? Paano kung bigla kang wag naman sana, bigla kang nakaratay na? Paano kung maling tao yung napili mo? Baka iwanan ka niyan pagdating ng araw, sige ka. Baka sa halip na manatili yan sa tabi mo, alagaan ka, pagluto ka, pagsilbihan ka, nandun sa ibang babae at ikaw iniwanan ka. Okay, iniwanan ka dahil hindi ka na makatulong. Wala nang mahuthot sa iyo dahil nagkasakit ka na. Pero kung totoong pag-ibig ang hinanap mo, kahit kahit rumatay ka diyan, kahit mag 50-50 ka diyan, hindi ka niyan iiwanan, maniwala ka. Okay? So next, wag laging puso ang pairalin. Siyempre mag-isip ka rin. Mga kamamay, oo, hindi mali ang puso. Pero kailangan ilagay mo sa panahon at sa lugar, tamang lugar, yung pagmamahal. Kung alam ninyo na yung lalaki talagang nawala na o naubos na yung pagmamahal sa inyo, hindi ko alam kung anong dahilan, pero minsan talaga dumarating yung sawaan, yung pagkaumay, yung tipong paulit-ulit na lang. Ang lahat, may mga lalaking ganyan eh. So, umpisa ng isang relasyon, okay kayo, okay. Tapos pag nagkaanak kayo ng ganito, ganyan, napapagod, nauumay, which is, hindi dapat ganun yung isang lalaki eh. Kapag ganyan, dapat mag-isip kayo. Huwag puro puso, huwag puro isip. Kung alam nyo na hindi na nag-grow ang isang relasyon, hindi nagbabago yung lalaki, pagka ganyan, dapat marunong kayo mag-no contact rule. Okay? Huwag puro puso, huwag magtiis. Okay? Yung mga anak ninyo nandyan, pero kayo naman hindi masaya, pinagbubuhatan ng kamay, pwede nyo pa rin palakihin ang inyong mga anak kahit kayo ay magkahiwalay. Okay? Kaya sinasabi ko palagi sa inyo mga girls, tumindig sa sarili nyong mga paa. Huwag puro asa. Humanap din ng racket kasi darating talaga yung panahon, lalo na kung hindi maayos yung partner na hanap ninyo, kawawa kayo. Kaya mga kamamay, huwag puro puso, mag-isip din paminsan-minsan. So mga kamamayan lang muna sa ngayon ang ilang mga advice upang hindi kayo matiis na i-contact ng isang lalaki sa mga panahon na medyo magulo na po ang lahat. So for more video and love advice na kagaya nito, huwag niyo po sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin po sa ibaba. So muli, this is Mamay Love Advice. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.